Magandang gabi po muli sa ating lahat, mga kapatid, brother and sister, at muli po tayo mag-share dito po sa ginagawa nating daily devotion. At nandito po na tayo sa Numbers chapter 25. At ang aking pong share dito po sa verse number 25, chapter 25 verses 1 to 4 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, sumamba ang Israel kay Baal Peor. Samantalang nakahimpil sa Sittim ang Israel, ang kalalakihan nila ay nakipagtalik sa mga babaeng Moabita na naroon. Inayaan sila ng mga ito sa paghahandog nila sa mga Diyos-Diyusan. Ang Israelita ay nakikain sa mga atang na yon at sumamba rin sa mga Diyos-Diyusan doon. Sumali sa pagsamba kay Baal Peor ang mga Israelita, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Sinabi niya kay Moises, tipunin mo ang mga pinuno ng Israel at patayin mo sila sa harap ng madla para mapawi ang galit ko sa Israel. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Dito po sa talata ng ating binasa, makikita po natin na ang mga mga Israel po ay sumamba kay Baal Peor na ito nga po ay palagi nating naririnig at lagi po pinapaalala sa atin ng Panginoon na huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. At ganun yan po ang ginawa ng mga taga-Israelita. At dahil nga po sa pagsamba nila, ang ating pong Panginoon ay sinabi po niya kay Moises na tipunin ang mga pinuno ng Israel at patayin mo sila sa harap ng madla para mawala ang galit ko sa Israel. Dito po natin talaga makikita na kapag po tayo ay gumawa ng labag sa kautusan po ng ating Panginoon, makikita po natin na hindi po pinalulugudan ng Panginoon na katulad nga po na ginawa po ng ating Panginoon na sinabi nga kay Moises na tipunin ang mga pinuno at patayin sa harap ng madla para pumawala ang galit sa Israel. Kaya tayo po bilang mga tao, mga Kristiyano, na kung tutuusin po, napakaswerte po talaga na natin kasi po sa panahon noon na kapag po gumawa tayo ng labag na sa kautusan po ng Panginoon, katulad nga po ng ginawa ng mga taga-Israelita ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, makikita po natin na ang ating Panginoon po ay nanibugho dahil nga po sa ginawa nila. Kaya ito po ay lagi pong pinaalaala at lagi pong narinig natin na wala tayong ibang kasambahin kundi ang ating pong Panginoon. Dahil siya po lahat ang may gawa kung ano ang ating nakikita ngayon at kung ano meron tayo ay sa Kanya po lahat nagmula. Purihin po ang Panginoon at God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo mag-share sa ating daily devotion sa Number chapter 25 verse 4 hanggang 8. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ipagsama mo ang lahat ng pangulo sa bayan at bitayin mo sila sa Panginoon sa harap ng araw upang ang maningas na galit ng Panginoon ay mapawi sa Israel. At sinabi ni Moises ng mga hukom sa Israel, patayin ng bawat isa sa inyo yung mga nakilakip sa Diyos-Diyosang Baal Peor. At narito isa sa mga anak ni Israel na naparoon at nagdala sa kanyang mga kapatid ng isang babaeng Madianita sa paningin ni Moises at sa paningin ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel. Samantalang sila'y umiiyak sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At nang nakita ni Penis na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron, na saserdote ay tumindig siya sa gitna ng kapisanan at humawak ng isang sibat sa kanyang kamay. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Numbers chapter 25, verse 8 to 11.
At siya'y naparoon sa likod ng lalaking Israelita sa loob ng tolda at kapwa niya'y sinaksak ang lalaking Israelita at ang babae sa kanyang tiyan. Sa gayon, ang salot ay natigil sa mga anak ni Israel. At yaong nangangamatay sa salot ay 24,000. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Pinawi ni Pinis na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron, na saserdote ang aking galit sa mga anak ng Israel. Sa paralin siya'y nagsikap dahil sa aking pagsisikap sa kanila, na anupat hindi ko nilipol ang mga anak ni Israel sa aking sikap. Amen. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Bilang chapter 25 verses 12 to 14. Ito po ay para kay Sister Hasmin Renaflor at ang kanyang pamilya. Ito po ang nakasaad. Kaya sabihin mo sa kanya na gagawa ako ng kasunduan sa kanya na pagpapalain ko siya. At sa kasunduan ito siya ay at ang kanyang mga angkan ang magiging mga pare magpakailanman dahil ipinakita niya ang aking galit at tinubos niya ang mga Israelita sa kanilang mga kasalanan. Ang Israelitang namatay kasama ng babaeng Midianita ay si Simri na anak ni Salo, na pinuno ng isang pamilya sa lahi ni Simeon. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa Bilang chapter 25 verses 15 to 18. Ito po ang nakasulat. At ang Midianitang babae ay si Cusbi, na anak ni Zor. Si Zor ay isang pinuno ng isang pamilyang Midianita. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ituring ninyong kaaway ang mga Midianita at patayin ninyo sila. Dahil itinuring din nila kayong kaaway sa pamagitan ng panlilinlang sa inyo roon sa Peor, at dahil din kay Cusbi na anak ng isang pinunong Midianita, pinatay ang babaeng ito nung dumating ang salot sa Peor. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Numbers chapter 25 verses 1 to 4. While Israel was staying in Shittim, the men began to indulge in sexual immorality with Moabite women, who invited them to the sacrifices to their gods. The people ate and bowed down before these gods. So Israel joined in worshipping the Baal of Peor, and the Lord's anger burned against them. The Lord said to Moses, take all the leaders of this people, kill them, and expose them in broad daylight before the Lord, so that the Lord's fierce anger may turn away from Israel. Ang ibabahagi ko pong verse ay galing po sa Book of Numbers, chapter 25, verses 5 to 8. At ang sinasabi, So Moses said to Israel's judges, each of you must put to death those of your people who have yoked themselves to the Baal of Peor. Then an Israelite man brought into the camp a Midianite woman right before the eyes of Moses and the whole assembly of Israel while they are weeping at the entrance to the tent of meeting. When Phinehas, son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw this, he left the assembly, took a spear in his hand, and followed the Israelite into the tent. He drove the spear into both of them, right through the Israelite man and into the woman's stomach. Then the plague against the Israelites was stopped. Amen. Purihin pong ating Panginoon. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay magbabasa ng Bible verse ngayong gabi. Sa mga pauwi pa lang dyan, ako ay papasok pa lang. So yun po, babasa po ako ng Bible verse na nanggaling sa Numbers 25, verse 9 to 12. But those who died in the plague numbered 24,000. The Lord said to Moses, Phinehas, son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, has turned my anger away from the Israelites, since he was as zealous for my honor among them as I am. I did not put an end to them in my zeal.
Therefore, tell him I am making my covenant of peace with him. So, yun po yung sabi ng sa Numbers chapter 25, verse 9 to 12. So, yun po. Magandang gabi po sa atin ulit lahat. God bless po sa atin lahat. Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat at babasahin ko po ay matatagpuan sa Bilang chapter 25 verses 13 to 18. Sinasabi rito, mananatili ang walang katapusang pagkapare sa kanya at sa kanyang angkan sapagkat ipinagtanggol niya ang aking karangalan at ginawa niya ang pagtubos sa kasalanan ng sambayan ng Israel. Ang Israelitang nagsama ng Midianita at napatay ni Pinehas ay si Simri na anak ni Salu at isa sa mga pinuno ng angkan na lipi ni Simeon. Ang Midianita naman ay si Cosbi na anak ni Sur na isa sa mga pinuno ng angkan sa Midian. Sinabi ni Yahweh kay Moises, salakayin ninyo ang mga Midianita at puksain sila dahil sa kasamaang ginawa nila sa inyo, nang akitin nila kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa Peor, at sa ginawa ng kababayan nilang si Cosbi na pinatay ni Pinehas noong sinasalanta kayo ng salot sa Peor. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless po.